hookups, frequencies, sub-offices, local and satellite. Father, bless our staff management with Boss John Diniel and the board of directors with Boss Ligaya and their businesses with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Father, bless our dreams, plans, activities, advocacies, our businesses with my loved ones, Alma and Tia, and the closest people behind of what I am doing. Heal them, protect them, bless them, Father. I pray also sa tanang nagtanaw sa telebisyon, naminaw sa radyo, nagsunod sa internet, sa pamantalaan, let them feel your healing presence sunod sa ilang kasing-kasing. Amahan, I pray in Jesus Christ name of Nazareth for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties, fears, worries. Father, touch is one of us one by one, labi na sakit sa ulo, utok, matalong baba, liog, kasing-kasing sa atay, sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa pain, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot. Father, those who are paralyzed, disabled, restore, redeem, heal us, Vini Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, shower your wisdom to each one of us, touch us. Santa Maria, San Jose, pray for us. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, Silter, Braquel, Jude, Oriel, protect us. Jose Maria Escriba, Tamas de Aquinas Agustin, San Vicente de San Roque, San Santa Ana, San John 23rd, San Polisican, uban ni Antonio de Padua, San Jerome de Cruz, San Pedro Calong Sidorin Ruiz, Wala Antonio Chofilo Camumot, Fulton si Patrick Piton, Venerables, blessed our relatives in heaven, please pray for us, be with us, in Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Mateo kapitulo 8 5 ngadto ug 11. Giayo na Jesus ang sulugoon sa usa ka opisyal nga Romanhon. Sa pagsulod ni Jesus sa Capernaum, gitagbo siya sa usa ka kapitan sa kasandaluhang Romanon nga nagpakiluoy, Sir, ang akong sulugoon atuwa sa kong balay naghigda dili makalihok o nagantos pag-ayo. Si Jesus mingon, muadto ako gayuhon ko siya. Ang opisyal mitubag, ayo lang pag-adto sir, kay dili ako angay nga mapadayon kadimo sa akong balay, sulti lang og mamaayo na ang akong sulugoon. Ako mismo ubos sa pagbuot sa labawng mga opisyal o aduna ko'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguon ako ang usa kanila sa paglakaw mulakaw siya, ug kung tawgon nakong usa muduol siya, ug kung suguon kung akong ulipon sa pagbuhat sa bisan unsa, mutuman siya. At tingala sa Jesus sa iyang pagkabati ni inig, mingon siya sa mga tao, kami kuyog kaniya, sultian ko kamo, nabisan din sa Israel, wala pa ako'y nakitang tao nga dunay pagtuo nga sama kadako ni ini. Ilumdumi kini daghan ang mga but gikan sa sidlakan ug sa kasadpan ug magigsalo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob didto sa gingarian sa langit. Today we are remembering St. Andrew Strong, Vietnamese martyr, born in 18th century. He was a soldier and a Christian. He was arrested, and in the presence of his mother, he was beheaded. She knelt beside him at the execution site in Hue, receiving his head on her lap. Then later on, he was canonized. Si St. Andrew reminds is one of us. Gabisan lahi ang ilang pagtuo, kultura, lahi ang ilang gawi sa mga Vietnamese, nagpalahi siya tungod kay mituo siya sa Ginoo nga mo'y atong giwali every now and then.
ug ang pinakangilngig nga nitabo siyang kinabuhi, he was martyred in front of his mother at ubangan sa iyang inahan. While the execution was done, ang iyang inahan nagluhod o midawat sa ulo ni St. Andrew, nagiputol sa mga executioners, the killers. Kini usa ka hulagway sa gugma sa usa ka inahan. Pero ang ngilngig niini tungod kay kaya niya nga gihatag ang iyang kaugalingong anak para sa kaluwasan sa katawhan, para ang pagtuong Katolisismo, Kristyanismo mukuyanap sa tibok Vietnam. And you know what? The scenario was the same with the scenario of Mary and Jesus Christ in John chapter 19 verse 25, nga ang mga birin diya sa tilan sa krus nagulat kanusa ang iyang anak bugtuan sa kinabuhi diha samtang gatinga nagbitay. Usa ni ka pagdasig sa matag usa kanato that there are many ways on how to show our love to God. One of these ways ang pag-offer sa members ng pamilya. Kung ang Ginoo pasagdi, not necessarily nga magpari na, magmadri na, magministro na, magwali na. Kung nakita ninyo one of the members of your families ng Ginoo, pasagdi, kibali mo na inyong offering. Ay na mo pangwintang, wa na ni nahimo, wa na nabuhat, wa na ni abot. Anyway, ang iyang pag-ampo, mao ang iyang contribution sa inyong pamilya. Ang importante nga naamoy prayer warrior, even one person in your families. That is very important. Muna, kung nain ang Ginoo yung pamilya, suportae. Ayaw ninyo i-oppose. Kaya mao man na ang iyang contributions katilingban niya. Ikaw, mao na ang imong offerings Ginoo. Kaya kamang paagi, ka-offer imong talento, imong kwarta, imong abilidad, everything, anything that you have, you can offer it to God. But, you know what? Ang pinakadakong offering, ang kalag sa membros yung pamilya, ang imong silingan, or anyone, na imong gidasig, na ihalad yung kinabuhi nga to sa Ginoo. Like St. Andrew, he offered his life with the permission of his mother sa iyang inahan. St. Andrew, yampumi, to become like you, di madlok magpakamatay for the truth, for the sake of Jesus Christ, for the sake of the gospel. Tabangi mi sa mga daw nga pagpanikay-sikay, pray for our healing, enlightenment, conversion, in Jesus' name, Amen. Hallelujah. Our line for today, in order to succeed, we must believe that we can. According to Nikos Katasantakin. According to the author, aron nga mo lampos ka, tuhui, nga mo lampos ka. Why? No one wins with a defeated mind. Walay tao nga magmalampuson sa kinabuhi kung ang iyang una-una negative. Di niya kaya, di niya ni mahimo, di niya ni maabot o makabot sa iyang kinabuhi. Muna, kung gusto kang mulampos, tuhui, ay imo nang mahimo. Uban sa grasya o sa panabang sa Dios. Kay kung ang imong utok negatibo ng daan, dili gid ka moabot sa imong mga pangandoy sa kinabuhi. Mauna ko na kay pangandoy, plano, proyekto, gusto nimong himuos imong kinabuhi, tuwi. Basta with the condition, ayaw lang pagdali.
That's what I practice in my life. Di magdali. No reason to hurry. Because everything is what we call in order. Everything is put in order. Everything under the sun has its own timing according to Ecclesiastes 3:1. Unang ang akong advice ninyo, ayaw lang yung magdali. Nahinay lang. What is important, you know what, this morning, while attending the Mass, a very wonderful reflection came to my mind. Nga dunay dual nga development ang tao. If it is not external development, there is what we call internal development. External progress or internal progress. Sometimes makakita ta sa atong external progress, may-increase imong finances, midaghan imong higala, nindot ang imong negosyo, okay ang imong career, imong profession. That is what we call external progress. Just in case you have no external progress yet in your individual life, you cannot see it, beware. Nga in the moment that you never see an external progress or development of your individual life, there is also happening like a root of a certain tree, dunay double ang progress sa kahoy. If you notice, ang iyang dalid patiglom, magtubo ang kahoy ni saka iyang lindog, iyang stem, hangtod nagka-branches. Take note, ang iya sang ugat ning tiglom na downward. So sa kahoy dunay dual nga development, makita og dili makita. Ang di makita ang ugat, ang makita ang iyang stem. Ingani sa dangatong kinabuhi. Na mga panahos tong makakita tas tong progress development atong kalampusan or ang atong mga abot fruits of our individual labor. Pero sometimes di ta kita ana sa atong kinabuhi, pero take note na ay nagdevelop nga wa na to makita, mao nga atong kasing-kasing atong nauna tungod kay milaw mga atong conviction, atong pagtuo, atong prinsipyo na inay nga naputli ang atong kalag. Minindot ang atong karakter, ang atong attitudes. Ug mao ni ang akong point, my dear people of the living God, nga sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, kinanglan, nga di ta magdali tungod kay kun why external progress na may internal progress. Mao ni ang atong bantayan. Meaning, di ta gansis itong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. One of our aspects, I know, develops every now and then. Mao ni ang ako nakita sa kinabuhi sa tao. People of the living God, thank you for joining us, our past givers, atong mga benefactors sa nanglabay, mga katuigan. Salamat ninyo sa inyong pagpadayon, sa inyong pagdesisyon nga mobalik. Welcome mo, bisig kinsa mo. Occasional givers, like our mga abroad of W semen, nga inig-uli nila, they will visit us. Thank you for doing it. Our present givers, salamat kayo ninyo. Pagpalain kayo ng may kapal, like Rosendo Narcisa Saulan, and Tay Cruz and family, ug Inday, Municipal Council Lito, ug Wilma, RJ, ug Brother Ramon, Emmanuel, ug Alma. In courtesy of Adelimit also, thank you, Crescencia Salarda, kagad Miss Edgar Capunan family, Carmen Agis Galindez, Lia Chabilio, Duning Galintis, na duning pagpalain ka. Mrs. Romulo Minda Cuares, Mrs. Midi Ampong, kagad Nori Lipat and family, kagad Victor Galindez and family, Mrs. Esperato Limit, Mrs. Osmundo Dalin, Pidilikli Cabusio, thank you. Pulinar Galindez, Adila Salisi, Boyaclan, Primo de Taypa, salamat kayo. Brad Primo, ug Udit. O Rodi Galindez and family. And also, thank you Tay Boy ug Nayduding Umaria. Thank you for the dinner also last night.
sa inyong third blessings ubas mga ranido, mga ubahib, mukoy, ha? Madam Elaine, Day Judel Galindez, anak ning kanhi Tayose og nay adi. Si continued giving us, bisan wa nang iyang ginikanan, pagpalain ka Day Judel. And our new givers in courtesy of Inang Irene, Tony Flor of Kindulman. Wa ni sila magpaila sa ilang apelido. Then, Bibi Ayuma of Tugas, pagpalain kayo. And also, happy birthday to Marjun Asibis Pricunes, apong Nailos, iapil nyo ampo, mao na ron ang administrator sa Paradise Rock Resort, ang kaning Delilah. O Agaw Chupi Medidas, Chufila Medidas, happy birthday also, pagpalain ka ng may kapal. And thank you for the dinner, Dong Mins Albino. Congratulations nila, ilang mansion, giblisingan na ni Monsignor Orencio Hubak. Ni Rory, pagpalain kayong lahat. Huwag sa tanan, pagpalain kayo, tibok pamilya ni Dong Mins, Bispre ng Crisons. And also, condolence, akong paabot sa mga pamilyas, mga abusiho. Na mga time nga makaabot ko kung namatyan mo na sa mga panahon nga di ko kaabot, tabi naglayo kaayo, unang please, mangayo ko gispinsa ana, o mangayo ko o apology ni ana. Gadtong ni aging Biyernes, 25 of this month of November, we were in a very what they call isolated area in the town of Sirabulyones, Cantaob, Sirabulyones, with the native people, the Skaya tribe. Tungod kay dito nag-birthday si Boss John Daniel. Boss John Daniel expresses his gratitude to all of you na nagampo niya, nagpadala og donations para sa GD Caligan Foundation Incorporated. Lipay kay kung kasing-kasing tungod kay ang mga Skaya tribe, mga simpleng mga tao, na sila mga kapamilya sa Taytay Duero. Init kay lang pagdawat sa tuwa. Nagandam sila banda. Ingana sila ka-prepared. Unang, thank you. And our coming outreach will be done in Bunga, Ilaya Elementary School, where Alma is assigned. Diya sa Bunga, Ilaya, people of Bunga, Ilaya, inyo idita. Mga Labadan, mga Isidra Ulayer, inyo pas, o mga akdal diya, atong mga benefactors diya. Pagpalain kayong lahat, taga Bunga, Ilaya. Ana ang atong coming outreach and feeding for the month of December. Munang ang atong opisina abli na sa tanang mga donations, magpadaba mo sinakong bugas, kinarutong tinapa, noodles, mamaning ato rang gihatag niya in partnership with San Miguel Cable Network and our related businesses, most especially the businesses of Boss John Daniel. Mag-contribute na niya kamong mga subscribers, please remember this, ang matagbayad ninyo matag buwan sa inyong subscription fee na anay percentage kwaon para sa mga tao na nanginanglan. Palitan, gusto mong mag-birthday niya, di mo maganda, ang inyong ihanda ihatag na sa mga tao. And our activity sa Cantaob Sirabulyones with the Skaya tribe will be honored soon. Kanang inyong ihatag ato man ang gitelevised tanan, not necessarily aron i-boss namo ang among kaugalingon for doing it, but the reason tungod kay naamantay media. What's the use of media if we'll not use this? Ang media kabalo mo daghang panahon nga ang na-expose dautan. Mo nang kita na masin
in our existence, ang maayo atong na-expose ang ebanghelyo, ang pagtulunan ni Kristo, ang mga motivational topics, inspirational statements of God or from different authors, and in addition to that, kining atong pagpanghatag, pagpakaon, pag-evangelize sa mga tao on how to survive, on how to embrace the will of God in their lives. We are exposing it para ang uban makahinong, makakita. Ngunang ang atong opisina abli sa inyong tabang. If you want to help our foundation, you can approach Sonia Acibes sa Rose Guling Cookies. Siya maoy nagkontrolar sa atong finances o nagandam sa atong mga gipanghimo every now and then. Silingan nimo daboy o Mimi Chacha. Salamat pare Crisio, pagpalain ka o sa tanang mga tao sa palibot nga nagtabang nato. Salamat kayo. Keep praying for Naikura Iko, best friend nimo na Ilimon. Happy birthday in advance o sa tanang birthday celebrants. O my dear people of the living God, Altia displays the following. We have our pure tablia, herbal coffee ni Madam Flor. We have cookies ni Crisons, Pans Carolina. We have also itlog maalat son to be displayed. Natay groceries, natay mga lubinahan, rosary beads. Try to visit. We have also our litson manok services offered. Muluto tag ulos baboy, litsong ulos baboy, pato, pabo, limpo, manok Bisaya. Tapanis vulcanizing shop sa Silyakay. They are good sa highway sa Pahina. Makita ninyo. Or dool ni sa Mercury Drug at mga atbang ni. O dool ni sa Romjic Rye Goods, thank you for tuning in. Monteri, Bibileccionis, thank you. If you want to help me, approach Bibileccionis or Manangnina Acibes, akong pamilya sa Pundol. Or in Gindulman, atong inahan, Agotsupi, Dunya Mildred, pwede mo tabang. Or else, sa Gduero, approach Kumaring Injing, Galanido. In Garcia, dagan mo pwedeng duulon, Ma'am Rosel, Kumaring Narsing. Kumusta, Sterilda, pagpalain, mga Lantaka dia, or Sinaynuna. Itong mga haligi. Galintes family of Kupa, pagpalain kayo. Thank you for your efforts to find more people to help us. Yeah, last night, Naifida Ranido told me, because we talk about our ministry, gabi ipas la kabantay og nahibalo, nga doon natay what they called amount, in other words, quota, nga atong gipaningkamutan to raise every month to sustain our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet. Maunang dili tiyaw-tiyaw ning atong ministeryo because we spent a lot of money. Pero okay ra, total para pulis Ginoo. Then don't forget my book is available diha sa Altia Religious Section. Ubay-ubay na nag-purchase na ini. Salamat kayo. Dicky Restaurant, thank you also. Biling Motor Parts, thank you. Nanasay Construction Materials, and thank you for tuning in. Tanan nagpatingog nga wa nako kay bao og asa og tagadis-amo. Whoever you are, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. By the way, before I end up, Kalusa Special Chicken is on to open ilang Nailos Acibes. Restaurant ni siya, pero ang ila is barbecue. Mao nang atangin ninyo nga ato maning pamilya diri sa Agna, usas mga pamilya nga nagatima nato Iberno anden pagpalain sab ning maong pamilya. Uban ako Tonton Bunani. Speaking of our gospel, this is all about sa usa ka dakog ranggo centurion, head of the soldiers of the Roman government. Kining mga sundalo kaniadto mao nay mga buhong dagan sila kwarta, wealth, tungod kay sila man permi paboran sa ilang emperor, sa ilang mga hari, sa ilang mga elders,
or sa ilang mga officials tungod kay sila may nanalipod sa ilang teritoryo kaysa una iluganag teritoryo manang pinangga kayo ning mga sundalo kaniadto mao na labaw na og leader ka dako ka granggo kapitan ka sa usa ka sundalo samot na nga financially stable, more wealth. Mao nang dato gyud ang estado kun leader kag sundalo. Sa ilang pagkadato, you know what? Nahimo na lang kultura nga kining mga servants, mga slaves, ang ilang mga alaga sa ilang balay para nila dili na gi-treat og patas. Tungod kay ang mga slaves daw iro para kanila. That was their culture before. Mao na nakita ninyo mga gisangla, mga kabos, i-isolate na sa Leviticus chapter 13. I-isolate na, i-separate na, i-abandonar na in Luke chapter 2 if you notice kadtong paralitiko nagituntos ibabaw giyayungan tungod kay gikan na sila yung dapit giyasulit ni kining mga way hinungdan way gamit nya kining mga servants mga slaves ingana sa ilang tratar ubos ordinaryo pero it's amazing and you know what Jesus was amazed was surprised by the goodness by the kindness by the reaction of this centurion toward his sickly servant dying servant tungod kay dili ni mawang ilang kultura paghimatyo ng servant pasagda na until mamatay kundi mada og tambalan wala sila mahimo kay para nila iro hayop ang mga slaves or servant sa ilang kapanahunan mabitaw si Kristo nagpakatao Isaiah 61 to help the poorest among the poor pagtabang sa mga kabus usa niini kanang mga slaves, mga alagad sa mga palimalay, mga ordinaryong klaseng mga tao, para nila dili na tao, although tao kung tanawon, pero sa ilang pagtatar, mao nang si Kristo nahibulong, na surprise, na tingala, niining dakugranggus mga sundalo adunahan, nga kamaong nagpakabana sa iyang sulugoon. Nagpakita og interest, nagpakita og goodness, og kindness, atubangan niining iyang himalatyon nga sulugoon sulod sa iyang panimalay. This reminds is one of us nga dapat itong adlaw nga kinabuhi, my dear people, nga kamauta magpakabana, kamauta mutanaw sa mga taong ordinaryo, sa mga tao nga ubos og estado sa atong katilingban. Because the way we look toward these people matters. God appreciates you kung kamao ka mutanaw ni ining mga tao nga naas panginanglan. Mga taong luoy, mga taong way mahimo sa kaugalingon. And this is my divine logic with regards to this scenario in our society every now and then, that this is allowed to happen. And you know what? This is not an accident nga na mga taong luoy, kabos, nagkalisod-isod. You know what? I have a video presentation. You know what? I keep it. The 12 disciples, kadto mga bata nga gisuwat sa usa ka artist yang gipent yang gitagaag kinabuhi, and it is documented. Included in his 12 disciples katong mga bata. Mao ang usa ka bata didto sa Sudan nga muinom na lang og hugaw sa baka just to survive. Muka og hugaw sa hayop just to survive. Niwang kaayo, bukog nagpanit, napoy langgam sa kilid, naghulat, kalos anak mamatay, kay dayban, kanon pos langgam. Ingana ka krisis ang ilang dapit didto sa Sudan. You know what? The photographer, after getting those scenario,
committed suicide. Tungod kay di niya matake sa iyang kasing-kasing nga naa day mga tao nga luoy nining kalibutana. You know what? When I saw that video, I questioned God automatically. And ko, Lord, why you are not fear? Anong dili magapatas? Ang uban okay, ang uban kabus, ang uban luoy, ang uban stable. You know what? The answer of God came to my heart, yung sa Edsel. Patas ko. I would like to reiterate this statement. Ang Diyos patas. He treats each one of us equally, Proverbs 22. Only our life situation is not patas, is not fair. There is what he called unfair happenings in individual's life because of human doings. But you know what? God treats each one of us equally. Now, this is the answer. Nganong nay pobre, kabos, makilimos, kanong nay luoy, nay mga taong masakiton, himatyon. They are not born on this earth accidentally. And you know what? It never decreases the love of God. Wa na makapakunhod sa gugmas Ginoo kumo kay na ay mga taong luoy, kabos, ordinaryo, mga masakiton, himalatyon. Kanang daong yung mga tao ba? Mga marginalized people. You know what? It never contradicts to the merciful of God, to the heart of God, to the love of God, to the mercy of God rather, for being merciful. Wala na mo contradict. You know the reason? Ang mga kabos, luoy, mga daos, katilingban, wa na sila may mugso accidentally. Gitugutan ginas Ginoong mahitabo. Why? Tungod kay nagulat ang Ginoo ug naay mga tao nga sama nimo makakita, makahinong, makaalinggat niining maong klaseng mga tao sa atong katilingpan. God sees everyone, most especially those who are down, those who are very poor, those who are sickly, dying. The most abandoned people in our society, God sees it. But why God never intervenes automatically to restore these people to have a good health, to become prosperous, to have food to eat? Kanong di man gid mo intervene Ginoo mo nang ma-misunderstood nato nga why Ginoo sometimes tungod kay makakita tag mga tao nga luoy, disabled, wala makabarog sa kagulingon nilang mga tiil. That's the reason why the photographer, a certain American photographer, killed himself tungod kay he questioned our God. Nawa siya tungod kay nakakita siya mga himatyong mga tao Sudan. He was mistaken in doing it. Because committing suicide is a big mistake. Because Deuteronomy 32:39, ang Diyos lamang may katungod mo kuwag kinabuhi, muhatag sa kinabuhi. You are the temple of God, 1 Corinthians 3:16. Therefore, ayaw paghuno sa imong kinabuhi. Now, tinuod sa atong human understanding, makaingon ta nga ang Ginoo is unfair. Ang Ginoo di patas, ang Ginoo di tinuod tungod kay makakita man tag mga luoy. Magigutom, kabo, simalatyo, nas squatter, nagpuyo. We can see it every now and then. Nya ang Ginoo wa gid mo lihok, ang Ginoo wa gid mo intervene, ang Ginoo wa gid mo risiko nila. Kabaw mo unsay rason tungod kay ang Ginoo nagulat nimo nga maoy mohimo sa ingon. Sometimes we have this belief we are waiting God to do something toward the poorest among the poor, to the sickly. That's our mentality. And you know what? God in opposite, in reverse, thinks also like that toward you, toward me. Ako, nauna ko, Lord, kasi amang ka mo intervene, aron tabangan ni mo ning matyon, luoy, kabus, yung Ginoo, Edsel. Nagunahuna di ka, ana, nga ako nang himuon. Ako, raba, nagunahuna, raba ko, nga imo nang himuon. Because according to Mother Teresa, supposedly ang matag nilang mahimong mouthpiece of God, the hands of God, the feet of God, the head of God, the eyes of God, the body of God on this earth.
Actually, biblically speaking, we are the individual residents of God. Therefore, if you will do a certain goodness on earth, you are the living God, you are the living Jesus Christ in our society that we are living every now and then. I know, you're thinking that God supposed to be intervenes for the rescue of these poor people, for these down people. Pero ang Ginoo po di ay lahi po siya guna-una ang iyang gipaabot, dili ang iyang pag-intervene literally, kundi ang imong pag-intervene, ang imong pagpakabana, ang imong paghimo og lakang aron nga kini mga taong luoy sa katilingban nga atong gipuy-an makabangon o makasugod og bag-ong anib sa ilang kinabuhi. Ikaw, ginauna kang Ginoo mo laban na imong silingan, mo tabang. Pero ang Ginoo, ginauna, kano sa kaning tawhanan ni? Mo tabang siyang silingan. Meaning, kaniding mga taong luoy, kabos, sickly, disabled, abandoned, mga daway, kwintas, katilingban, because we have nothing to gain from these people. Ang gihulat dili ang Dios nga maoy mulihok, ora mismo. Ang gihulat di sa panahon, ang gihulat di sa Ginoo, ikaw nga magpakabana. Mao na ang imong pananaw, ang imong pagbati, the way you see, the way you look at these people matters. Mapresit na sa Ginoo. Tungod kay ikaw man ang iyang gihuwat, ikaw may iyang gipaabot, nga muhimog lakang, nya ikaw lahi man pug ka. Kanusa kang Ginoo muhimog lakang ni tawanan, no? Kanusa kang Ginoo mo tabang ay, no? Kanusa kang Ginoo muhimo og pabor ani, no? Iyang Ginoo, ako, kanunay ko, gawna-una ana, pero gusto kong ikaw may muuna. Gusto ko ikaw maoy, musugod na. Gusto ko nga ikaw tao, akong anak, muhimo, ug maayo anang tawhana, kaysa ingon, malangit ka for helping this person. That is biblical, Santiago 5:20, if you are an agent, if you are an instrument for the welfare, for the salvation, for the prosperity, for the favor of this person, you will receive the same amount sa nadawat nga pabor, panalangin, grasya sa tao nga imong gitabangan. Kung nakatabang ka ng tawhana to achieve, to have, to obtain this kind of grace blessings, the same amount, or else more than what this person gets, you will receive more than. Inganay kanindot pag muhimo kag tabang. I have a book, you know what? How to win over victory. How to win over worry. Unsaon pagdaog, batoks, kaguol, kabalaka. Author said, nga one of the reasons nga ang tao dili happy, full of inferiorities, full of insecurities, not happy. What's the reason? Greediness, kakog, selfishness. You know what? If you want to make your life more happy or happier than before, this is the thing you need to do. Do this what we called act of charity. Share your kindness, your goodness to anyone. Kaingon ang author sa libro nga niyas kong kamot, ang inungdan nga ang tao dili happy tungod kay di na kamo mga hatag. Logic ana, kabantay kapag muhatag ka ang tao nga imong gihatagan, perting isihan niya, perting lipaya. That's what we experience every now and then during our outreach and feeding. We can see the big smiles of the people, the big laugh of the people, the big eyes of the people. For us, normal. But you know what? This is reality. Sometimes, in your goodness, for you, it is just normal. But to the recipients, to the receivers, to the people nga nakatilaw sa imong kaayo, for them, it is a big deal. Because it gives big impact in their lives. Para nato sa iyang pagtabang, pag-ibog maayo, normal, pero sa nakadawat, natabangan nimo, dako na di kayo na nga butang para nila. I feel it.
Sometimes itong gibuhat, matagadlaw, murag normal. Itong pagpangatag, pagtabang, normal. Pero para di as mga natabangan nato, big deal. Maura ba niyang tinuod? Nga kung sila nakabati, nga importante sila mong imong gitabangan, na bati nila ang gugmas Ginoo tungod nimo, nga naay nagpakabana, gigamit lang kas Ginoo, they will pray for you because of their happiness. Wa sila yung interest nga iampo kang taas imong kinabuhi, malipayon imong pamilya, daghag grasya, daghag pabor, daghag panalangin. Mao ginailang iampo. I don't think so that they will pray in reverse. Nga ila kang i-curse, itunglok, kay gitabangan nimo sila. I don't think so. I know this is a divine logic. Tungod kay sila nalipay, tungod sa imong efforts, sa imong kabuutan, ang ilang ibaws nimo, if they cannot repay you material things, I know they will pray for you because they were happy for what you have done toward these people in the past. Tungod kay nalipay sila sa imong gibuhat, nagampo sila nimo. Mao di ay nga ang tao magmalipayon kun manghatag kay kining mga tawahanang natabangan muampo in return. Muampo sa Ginoo nga hatagan kag kalipay sulod sa imong kasing-kasing. Tabangan kas Ginoong magmalipayon sa imong kasing-kasing. Ngano? Giampo man kaanas mga tao nga imong natandog ang ilang kasing-kasing. Mao na if you want to be happy on this earth, panghatag, tabang, pagpakabana. Why I'm talking about this? Because our gospel is talking about kindness of a certain centurion, kindness of a certain person who had a very high position in the what they called Department of Defense. Dako kay Grango, nagpakabana siyang sulugo, nag-aksaya ng oras, probably gipatambala na niya, gipadoktor na, gipa-hospitalized na, wa man, ngita siya glaing paagi, kaya nakadungog man siyang naay gamhanan, makahimo bisag unsa nga si Kristo nga niabot sa ilang dapit, namasin siya that one day iyan ni matagbuan. Ug wa gyud mapakyas ang iyang gilauman because hopes anchored him. Hope anchored him. Rather, ang iyang paglaom, ang iyang positive mind anchored him to find Jesus Christ along the road of his journey. Natagbuan niya si Kristo. Nakaplaga niya. Ang nindot ani, nangita sang Kristo dili para siyang kagulingon lamang. Nangita sang Kristo para sa iyang sulugoon, para sa iyang slave, para sa iyang servant. Ingani kanindot ang senaryo. Sometimes we'll do this effort, this thing, not for our own welfare and benefit, but for the welfare, for the sake of other people around us. Mao ni ang nindot kung naata ni ining klaseng pangunauna. Nga wa na ta magunauna para sa ato, nagunauna ta para sa uban. Kaysa pagkatinuod lang, although na akay panginanglan, pero sanglit nakita sa Ginoo, nga imong giunang uban, ibubo ramang gyapon na sa Ginoo sa imuha, you will pray it or not. Because God knows you, Hebrews 4:13, He will give to you the things that you never imagined, that you never expected to come in your lives. Why? Because God appreciates your kindness, nga imong giunang uban kumpara sa imong kaugalingong satisfaction katagbawan. And you know what? This is supposed to be, himuos matag nila lang, ang uban matungunahon, dili ang atong kaugalingon, maunang na-caption, bayan muna bago ang sarili. I don't think so if it is true, if it is really happening. You know what, my dear people, kining atong paghimo og maayo ngadto sa mga tao nga nanginanglan kabus luoy, mao gid ni ang gi-expect Ginoo nimo. Ayaw pag-una nga ang Ginoo mo tabang sa imong silingan sa taong nagkalisod-lisod, sa taong kabus. Mali ra ba ginang pagnauna? God told me and said, don't think like that.
This is a divine revelation from God. Because we are thinking like that. Mag-ampo ta Lord, kasi ani mo hikapo ng akong silingan. Kasi ani mo tabangan ng akong kaila, ang mga taong pubrig kabus, ang Ginoo sa dihongong. Gustoon ko na, gusto ko mutabang, gusto ko nga magmilagro, pero gusto ko ikaw una, mo'y muhimo ana. Hikapan ng imong silingan, tabangi, pakanat, tagai, pakabanae, tingalig na sakit na kay way nagpakabana, wa makabatigugma. Gusto ko, ingong Ginoo ba, sa yung version, gusto ko anak, nga ikaw mo'y mahimo, nga replika nako, because of you, the persons around you can see me within you. Kumbaga, tungod nimo, mulakra ko nimo, milakra ko. Kung maor ba ginay rason ngano nga ikaw gipakabuhi ka, gipaboran ka, gitagaan ka sa unsay imong gusto, gilugwayan imong kinabuhi, kay ang Ginoo galaom nga magpakabana ka ng mga tao sa imong palibot. Ni ikaw lahi man po kaguna-una, huwat man kag ang Ginoo kanus ang magpakabana, ang Ginoo lahi po guna-una, yung Ginoo. Tinuod gyud ang Gingos Isaiah 55 verse 8, ang una-una sa tao, una-una sa Ginoo is very opposite. Ang tao nauna krus ang Ginoo mulihok para anang tawana. Yang Ginoo po ganauna krus aka mulihok para nang tawana. Mao nang kita gid ay moy dapat muhimo og lakang. Kita gid dapat muhimo og move. Kabalo mo, this is reality. God is not a magician. The nature of God, you know what? Uses people to do His will on earth. Mugamit siya og tao aron ang iyang gusto matuman. Mao nang akong tambag nimo, sometimes moabot ra bata ani. We wait the exact timing that other people will do instead of us. Do you know what's the outcomes? Kaya ba mag-unsay resulta? The blessings are not yours, but to the people nga mihimo og certain move, mihimo og lakang sa paghimo ni ining maayo ngadto sa uban. Akong advice ninyo, ayaw pag-una-una ngang uban mo'y muhimo ni ini. Muhim kasi mong kagulingon, I will not do this. Then I will ask you why. Nagawa man ko ng akong silingan, ang mga tao sa palibot may magpakabana. Now, if you have this kind of thinking, what do you think? Ang grasyag pabor sa imong paghimog maayo, ana ba nimo? Or adtos naghimo, katong tao imong giuwat to do it? Mao ni prinsipyo nga if you will not build your dream, somebody will hire you to build theirs. Kung di ka mangandoy og imo, ang ubang tao mo hire nimo aron ang ilang damgo mahimo tungod nimo. In other words, do not wait that the blessings of God will be poured out toward these people for doing good things toward the sickly, the abandoned. Instead, makakitagali ka every single opportunity where you can exercise your goodness, your kindness, your charity. Grab it. Do it. Reason, ang grasya, anha nimo, padulong. Nganong minus ta grasya, tungod kay sige tagpanghinaw, muratang Pontius Pilate in John chapter 19, ingos Poncio Pilato, manghinaw ko, tagay kog tubig, kay wa ko'y sala, wa ko'y labot, pero siya day likodad tong nagpapatay ni Kristo. He had the all authority and power on this earth to declare for the crucifixion of Christ or the freedom of Christ. There are many of us muratang Pontius Pilate. If we talk about our individual attitude, sige tagpanginaw, magkakita ang tabangonon, adik ko, huwat ako uban mo tabang na. Maunang grasya, multipass, di mo dasmag nimo, your grace never overtakes you. Supposedly, Deuteronomy 28, ingon ang Old Testament, if you are obeying the will of the living God, grace, favors, blessings are overtaking each one of you. Ang grasyang pabor, ma-overtake.
sa imo. Pero why ang grasyag pabor palangin are skipping? Murag heartbeat nako ba before nga mulaktod. Dili normal. Nganong grasya mulaktod man? Kung naglinya mo ana, imbis padung nimo tipas, ni skip milaktod. Ang og di mo laktod. Nga ikaw mismo na opportunity nga grasyahan paboran ka, imo mang iasas uban kay manghinaw ka di ko ana. I don't want to be bothered. I don't want to suffer, to sacrifice. You want comfort? That's the reason why. Wag kay pabor panalangin. Ako, please don't get me wrong. Ako, prangka kong magwawali. Sultian ta mo. Ayaw mo pang apply ng attitude ni Pontius Pilate nga manghinaw. Og na mo'y nakitang tabangon ng tabangi. Og mo nakitang tao nga angay kaluy-an-kaluy. Nya kita nga atong weakness kay maguwat man tas uban mohimo sa ingon. Maguwat man ta silingan mo mohimo sa ingon. Unya mo ka, Lord, grasya please. Yung Ginoo, gusto man ko manghatag og grasya, pero di may pinakadindot kung kanus ate kataga grasya. Paghimo una og grasya para sa uban, create yourself a certain move or create something to become a grace. Kabantay ka, sometimes mo appeal kog na activities, mayingon ng speaker or host. Thank you, Brother Edsel, for gracing us. Muna nakanukto ko. Ang akong pag-abot sa lugar, naghatag ko grasya. Thank you for gracing us. Meaning, ikaw, mahimo po kang grasya des uban. Muna, kung gusto kang taga-grasya sa Ginoo, himo ang imong kagalingon nga grasya sa uban. How? In what way? Kita kagluoy, tabanganon, mga daon, mga hopeless, mga way kwinta, tabangi. I'm not saying ako perfect ko, pero kita man sa ninyo, naningkamot me. Naningkamot ko. Nga makahimo tag maayo. If people on this generation will not recognize us, I know, I'm sure, the next generation to come, they can remember us. Mao nang avoid having this attitude na Pontius Pilate, nga manginaw. Makakita kag tabagong-tabangi, makakita kag naay rescue ha. Makakita kag naay angay nga suportahan. Even on this ministry, there are people who are doing it. Nga mga makita nato nga daw Pontius Pilate, di ta mo tabang nga ng ministry ng Edsel kay na may uban. Now, pangutana, ang paghatag magyud sa kaliwkas Ginoo sa mga tao, nabagay nagpahipi nga grasya. 2 Corinto 9. Yes. God loves a cheerful giver. Ang imong paghatag, suklian og mas grabe pa. Then, what do you expect? Blessings? No. Kadtong mga tao nga naghimo og lakang, naghimo og tabang, mao to sila'y panalanginan sa Ginoo. Mao nang para nako, it's a big irony nga magampo ka og grasya daghan, unya giindan kas Ginoo nga himua una ang imong kaugalingon nga grasya para sa uban in order that tagaan ti ka grasya, but until this time you are not doing it. Sige ra kag ingon, Lord, grasya ngayong Ginoo, ikaw ba gusto ko nga mahimo kang grasya anang kabus, mahimo kang grasya anang mga tao nga luoy. Make yourself as a grace, as an offering for these people. In order that you are entitled to ask God divine providence, grace, favors. In order that God will tell you, yes, my child, you deserve for this, I will give it to you. Pero wa man taana sigurad tagpangayo, pero you never make yourself as a grace for other people. Kaya imong paghimog lakang para sa uban, grasya na para nila. Nahimo kang grasya para kanila. Mao'y rason gi-appreciate ni Kristo kining maong centurion, dakog ranggo, makamando bisag kinsa. Mao'y Kristo kita kog pagtuo kinitawhana ngilngig. Na-appreciate niya. Ngano, tungod kay kinitawhana nahimong grasya niining taong himalat yon nga iyang sulugoon.
He became the bridge between the slave and Jesus Christ. He became the intercessor between the slave to Jesus Christ. Nahimo siyang tulay, ting pataliwala. Santos ug santas angels are doing it. They are our intercessors to God for us. But you know what? As a human being, you can do it also while you are still alive. Na mahimo kang tulay, tali sa Ginoo ug nining tawana. Iampo ba nimo, or else you will offer yourself as a grace, buhing grasya, tungod kinaa kay gihimo nga maayo nining tao nga luoy sa imong katilingbang gipuy-an niining gutlua. Mo nang may advice to all of you, avoid having this attitude of Pontius Pilate nga manghinaw kas inyong sityo, baryo, pamilya, kana bang di ka willing magsakripisyo ba? Hindi ka willing magpasakit ba? Some people are doing it. Maguwat ngang uban, maupay mo lihok, may manghinlo, maoy manghipos, kabantay mo ana sa tong balay, maguwatag ang atong igsuon, anak ba ikinsa, mo'y muhimo. Sa katiling ba tong ipuy-an, kita tag mga garbages diha, maguwatag lain mo hipos. Kinsa may grasya, Ginoo nagtan-aw, siya, ikaw, siya. Ngano, imbis imo tong opportunity i-bless kas Ginoo. If no one recognizes you for doing it, na may Diyos nagtan-aw sa langit. Nugat may point, maghuwat ka sa uban nga motabang ani, nya ikaw pwede able ka. Then, what do you expect? Ang uban i-bless. Maghuwat ka sa uban nga mosuportas inyong parokya, sa inyong simbahan, whoever you are. Sila i-bless. Ngano, mura makang Pontius Pilate ng hinaw. You are washing your hands not to include yourselves in doing these things for God's honor and for the sake and welfare of the people around you. You have this Pontius Pilate attitude. You're washing your hands. You're cleaning your hands. Not to participate, not to cooperate. Then you are asking blessings from God. Are you sure that you're entitled to do so? Anyway, being a child, yes. But you know what? The secret for more blessings, miracles, favors from the living God, offer yourself for the welfare, for the betterment of other lives. Dili kay manghinaw ka kayong uban imong gihuwat to do it in behalf of you, in replacement of you. Ako maghuwat ko that somebody will talk here, will speak the gospel in front of the media, mamatan din ko tingliwa pa mo abot. I don't know. Pero I decided already to offer myself as a grace in front of you every now and then. Speaking the gospel, speaking the truth, speaking the words of God for your salvation, for your inspiration, for your encouragement. And supposedly, karong adlaw mo decide na ka, hook or by crook, no matter what, tanang opportunity nga mag-create og grasya, daibe. Ako, if you talk about in my human aspect, tanang mukita basta legal, ako nang gidayban. Ingana ko kanegosyante og utok. Because entrepreneur, business person is opportunist, opportunista. Ingon ang usa ka ngilngig nga negosyante, do not wait an opportunity to come. Instead, make an opportunity. Ayaw pagulat ng opportunity mo abot. Instead, paghimo og opportunity. Mo nang point nako, ayaw paguwat nga ang grasya mo abot nimo, paggama og grasya. And you are the first grace to offer. And if you will offer yourself as a grace to other people, God will bless you more than what you have given. God will provide everything. Ngano, kay first and foremost, imo manggihatag imong kaugalingon isip grasya sa uban. Ano yung Ginoo kabuutan niya akong anak, no? Yang kaugalingon gimong grasya, nya manghinaw ka, kayong uban imong pahimuon sa gusto unta sa Ginoo nga ipahimo nimo. Why grasya?
I'm not saying nga ang Diyos di gid manghatag grasya pag wa gid kay gihimong maayo. Kay nang Biblia, Matthew 5, magpaulan siya sa mga matarong, bisas makasasa, pero mas lamang yung maghimo kag maayo, maghimo kag opportunity where you can receive more graces and blessings. Compare magulat ka nga hugan, lahi ra. In other words, lahi ra na maguwat kag na imuhatag imong kwarta kaysa mangita kag paagi, asa ka pwedeng makakwarta. Munang instead waiting opportunity to come, create an opportunity. Instead waiting grace to come, make yourself as a grace first. Create an avenue where you can do a certain favor to somebody else. In that way, God will bless you, will give you more graces from heaven. Kining akong tambag ninyo, sa panginabuhian, tanang masapi nga legal, dive ninyo, parang di mo maglisod financially. Anong kamao ko ana mo sulti? Mao lagi na akong eskwelahan, nya mao po na akong gi-practice karon. Halos tanang klaseng negosyo nga mahimo nako kinampoy negosyong di gid po ganahan. Nya di pud nato kaya i-sustain, di pud nato kayang ipuhunan. Kanang simple ra ba sa akong level isip usa ka donaryong nga lang sa ginagmayng paagi ba. Ang ako ora nako ideya nga tanang paagi nga pwede mo kita ba sa legal dive. In other words, tanang opportunities nga asa ka pwede makahimog maayo daibe kay ang likod ana grasya pabor panalangin tungod kay namuot ang Ginoo nga mangyatagon ka kay bisan imong kaugalingon imong gihatag ngadto sa mga tao nga wa magdahom. Thank you for tuning, thank you for watching. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles nga inyong gikinahanglan. Ako magampo every and then na makakita mo sa tinuod kaya mga taong na problema, himalatyon, sikli, di natabangas Ginoo hangtod ikaw may muuna. Believe me, kung di manggali ikaw may muhimo, ang imong silingan gamitos Ginoo. Makaibaw nga sila mao'y giwats Ginoong muhimog lakang. Manang instance sila muuna, ikaw una. Unag tabang, unag himo sa maayo, unag exert og efforts, una ug dive ana. Kay sa likod ana na grasyag panalangin, pabor, milagro kayang ibubo sa imo. As I declare healing, miracles, blessings, enlightenment in Jesus' name with the Holy Spirit uban sa pagampo sa mga Biring Maria. Sansaman sa anak sa Espiritu Santo. Amen. The word has been furnished to it. God loves you.